Magbuntag pag-usab. No? Salamat sa Ginoo sa iyang pag-sustain kanato karon nga semana. Taliwala sa mga klase-klase nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, no? Klase-klaseng mga problema apan nakaabot gihapon ta karon, nakadaig, nakasimba diha sa atong Ginoo, atong buhing Dios. I know nga from Mondays to Saturdays, different struggles, no? Different emotions. O sa ato pang si kadunggan kanako nga usahang emotions gani makaapekto sa atong desisyon sa pagsimba ba o dili pagsimba inig Domingo. But the fact that we are here today is a testament of God's grace. Amen? Amen. No? Sa gingon pas kanta, I'm still standing. No? But by the grace of God, I'm still standing. But by the grace of God, no? Nakabarog ko. Tungod ug tungod ra gyud sa Ginoo. No? Angay ba siyang pasalamatan niya na? Dalay ko ng Diyos. Sa ito sa pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Last week, nagisgot ta, mahitungod sa usa ka klase nga pagtuo nga kinahanglan atong maangkon alang sa atong kaluwasan. No? Usa ka klase nga pagtuo. Kaya nasayod ta mga igsoon nga daghan, hastang daghana nga klase sa pagtuo. No? Na yung mga taong nagtawag kang Kristo o Lord, Lord, apan unsay giingon ni Kristo diha kanila? Papahawa ka mo, kay wa ako kaila kaninyo. Sakit kayo, no? Nagtuo sila kang Kristo. Gingon po sa James chapter 2, verse 19. Ikaw nagtuo nga ang Dios usara, husto ka. Bisan ang mga demonyo nagtuo o nagkurog. Usa dagan pa nga mga verses actually ang nagpakita mga igsoon sa klase-klase nga pagtuo. Ug atong masayran nga daghan klase nga pagtuo apan usara kapag tuo ang maghatod kanato sa kaluwasan. Ug kana nga klase sa pagtuo pod mga igsoon mapamatud-an sa atong binuhatan. Amen ba na? Amen. Praise the Lord. Og maupod na nga klase sa pagtuo ang maghatag og dakong kaayuhan nga na sa simbahan, no? Pagtuo nga makapanalangin sa simbahan mga igsoon. Klase sa pagtuo nga gamiton sa Ginoo aron mapanalanginan ang simbahan ni Kristo. Pagtuo nga makatabang to build up the Church of Christ. Yung tao nga adunay ingana nga klase sa pagtuo, maghatag sa iyang best aron mulambo ang gimugna nga simbahan ni Kristo. Ug mao na ang atong mensahe karon. How can we build up the Church of Christ? Naka-record na? Tanawa daw. Palihog ko manindog atong basahon ang pulong sa Ginoo. There is a 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15. Giingon dinhi sa verse 10, sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako ingon sa usa ka batid nga magtutukod, ako nagpahimutang sa patukuranan apan laing tao ang nagtukod ibabaw niini. Apan patan-awa ang matag usa kun unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gipahimutang na nga mao si Hesu Kristo. Karon kung may magtukod sa ibabaw ni ining maong patukuran, ginamit ang bulawan, plata, mga mahalong bato, kahoy, sagbot o dagami, ang buhat sa matag usa mailhan ra unya. Kay ang adlaw magpadayag ni ini nga pinaagi sa kalayo mailhan kini. Ug ang kalayo magsulay sa buhat sa matag usa. Kung ang buhat ni bisan kinsa magpabilin diha sa iyahang gitukuran, siya makadawat og ganti. Ug kung ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, siya magantos sa kapildihan, apan siya maluwas ingon nga nakalatas sa kalayo.
magapanalangin ang pulong sa Ginoo nga gikan nato magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa pulong nga imong gipadungog nga among gibasa karon o Dios. Salamat Ginoo nga adunay dakong kahimuan niini nga pulong karon o Dios sa dihang magapadayon mig pamati Ginoo. Thank you Lord God for blessing every one of us here Ginoo. Thank you Lord God nga mapuno kami Ginoo sa diha nga magsalig kami diha kanimo Ginoo sa imong kaalam Lord God. Ako ug sa tanan nga mga namati Ginoo among saligan ang imong pagsabot o Dios. Aron kami Ginoo makaangkon sa tinuod nga panalangin nga gusto nimo nga among maangkon karon o Dios. Bless our time together in Jesus name. Amen. Palihog ko manglingkod. Build on Christ work. Build Christ church with care. Build on Christ work. Build Christ church with care. Sa Bisaya, ipalambo ang gisugdan nga trabaho ni Kristo. Ipalambo ang gimugna ni Kristo. Amumaha ang simbahan ni Kristo nga mainampingon with care. Sa akong na-mention pa ganina mga igsoon, ang gi-expect diri ka nato isip tumutuo. Isip tinuod nga nagtuo ni Kristo is good works. Good works. Mga buhat nga makapanalangin dili lang diri ka nato, kundi sa simbahan usab. Amen ba na? No? Kaya nasayod ta nga naay mga buhat nga dili makapanalangin. Hinuon makadaot sa simbahan. No? Usa ang issue sa division. Division. Ug mauna ang nahitabo ani nga istorya mga igsoon. Sa verses 1 to 9, gipaklaro ni Pablo ang issue sa division. Naay mga tao nga naggrupo-grupo, no? Nagpili-pili og mga leaders nga ilahang mas ginauyonan. Posible same sa ato karon, gabase ang mga tao sa abilidad sa mga leaders. No, abilidad sa pagpanudlo, abilidad sa pagwali, abilidad sa pagpangistorya, ug sa uban postura palang mga igsoon. Kung dili sila muuyo ni ana, di kanila pilion. Di sila pabor diha kanimo, no? Postura palang gani. Kung luoy ka tanahon. No? Ingon si Pablo sa chapter 2 mga igsoon. Ingon siya dani, I did not come with eloquence or human wisdom. And so, his message and preaching were not with wise and persuasive words. No? Apan si Apollos, gidescribe sa Acts chapter 18:24 og eloquent man. No? Maayo mga istorya nga tao, malamon nga tao, maayo mga istorya. Posible mauni ang rason nga nung ang uban wala ni pabor kang Pablo. Dito sila ni pabor kang Apollos. And so, there is division. Adunay division, mga igsoon. Busa, gitawag ni Pablo kini mga tawhana og mga worldly. Worldly pa. Mere infants, mga bata pa. Kani nga mga klase nga mga tao. Daghan pa kaayo og mga kalibutan mong butang ang nakadistract sa ilang focus sa unsay dapat nilang fokusan. Sa verse 10 to 15, gipaabot ni Pablo diha kanila ang mga butang nga kinahanglan hinuon nila nga fokusan mga igsoon. Isip mga leaders, isip mga workers sa simbahan, mga butang nga mas importante. Kay kini nga mga butang ang tinuod nga makahatag og kaayuhan sa buluhaton ni Kristo. Dili kadaot. Ingon sa verse 10. Giingon diri. By the grace God has given me,
I laid a foundation as a wise builder. Yung sa Bisaya, sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, akong gitukod ang simbahan. Isip usa ka maalamon. Usa ka maalamon, wise nga magbubuhat, wise builder. No? He set himself as example. Isip usa ka worker sa simbahan ni Kristo, mga igsoon. He considered himself as a wise builder. Expert builder. Sa lain nga translation, expert nga builder. Someone who knows enough nga mo-oversee sa kinatibuk-an nga buluhaton. Mao nay common nga idea sa Greek word nga architecton. No? Someone who knows enough nga mo-oversee sa kinatibuk-an nga buluhaton. Giisip ni Pablo iyang kaugalingon ni ana. Of course, with the acknowledgement nga tungod rapod sa grasya sa Ginoo. But nganong nahimo si Pablo nga wise? No? Nganong nahimo siyang wise, mga igsoon? Nganong nahimo siyang nasayod sa angay niyang buhaton? Why? Kung atong tanawon sa previous chapters, especially sa chapter 1, verses 18 to 25, Paul talked about the foolishness of God. Hello. The foolishness of God wiser than human wisdom. He knows that. No? He knows that, mga igsoon. And so, he does not seek human wisdom, but God's. No? And no wonder he became a wise builder. He knows what to do. He knows what to do. In contrast sa mga tao, mga igsoon, nga giisip niyang mga worldly. So kuwahi ni atong mga tawhana nga giisip niyang mga worldly. Infants. Mga bata pa. Because why? They seek not the wisdom of God, but of men in this world. Muna iyang giingon sa verses chapter 18 to 23. Ani nga chapter. I hope mahimo pud ni nga tinuod dari kanato. No? Nagkakadugay ta sa pag-build sa church ni Christ, sa atong pagpangalagad diha ni Kristo, as a worker ni Kristo, as iyang servant. I hope, mga igsoon, nagakahimo pud unta ta nga maalamon, mga wise builders. Wise builders. Tungod kay kanunay tang gasik sa wisdom sa Ginoo. Kayang gipadayag sa iyang balaan nga pulong. No? Wa ta magsalig sa kaalam nga gi-offer ani nga kalibutan. Amen ba? Gingon pod niya dire. And someone else is building on it. Apan laing tao ang nagtukod ibabaw niini. Sa verse 6, ingon si Pablo nga siya daw ang nagplant sa church. O si Apollos ang nagbispis niini. No? Sama siyang giingon diri, he laid the foundation. O si Apollos ang nagtukod ibabaw niini. Giingon po niya dan but each one should build with care. Each one should build with care. This should be the focus, mga igsoon, of every leader. No? Si Pablo man, si Apollos man, or si bisan kinsa man nga part sa pag-build. Ikaw, ako, or anyone nga mamuhat alang sa simbahan sa Ginoo,
kinahanglan nga magmainang pingon. They should build with care. Dili lang bastahon. Maing na imong tapad, Sis Prat, build with care. Ayaw basta-basta ha ang buluhaton sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos ni anak. Kung kakahimo na nga tinuodan ni kanato, ug nahimo na ba nga tinuodan ni kanato, no? Let's be careful. Ingon dali sa 11, for no one can lay any foundation than the one already laid, which is Jesus Christ. Now, let's be careful nga walay lain natong itanom o ipatubo, walay lain natong ipataas. I-build mga igsoon sa una-una o sa kinabuhi sa mga katawhan nga atong ginaatiman, kundili si Kristo lamang. Let's be very careful niana. Kung una-una na ito pag-ayo, si Kristo ang nagsugod ani nga simbahan. No? Siya ang nagsugod ani nga pagtuo. Tungod sa iyang sakripisyo, niabot ni kanato mga igsoon nga pagtuo. Niabot niya ang ikabisihan nato karon tungod kang Kristo, mao naay Christianity tungod kang Jesus Christ. No? Si Pablo igo ra nag-introduce kang Christ ngadto sa mga katawhan. Igo ra siya nag-introduce. Uban sa pag-amping, ingon siya, no? He made sure na it's all about Him. No? It's not about Paul, but it's all about Christ. Ug si Apollos, igo ra pud nagsunod sa trabaho ni Pablo. O sa iyang giingon, none of them matters. Mo na iyang giingon sa verse 7 mga igsoon. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. None of them matters. It's about Jesus Christ. It's about the work of the Father through Jesus Christ. It's all about that. Muna nasabta ni Pablo sa iyang pagsugod, sa iyang pagpangalagad, hantod ani nga point mga igsoon. So, let's make sure na dili si bisan kinsa ang atong ginapataas diring dapita, kundili si Kristo. It's all about Him. Ang iyang gibuhat mga igsoon, ang iyang mga pagtulunan, diha ta magsugod sa tanan nato ng mga buluhaton. We should build up on Him. We should build up upon Him. No? Kung naatay laing ginapataas, diha magsugod mga igsoon ng division. Kung atong kaugalingon ng atong ginapataas, dili na ta nila masabtan sa mga tao mga igsoon nga atong ginaatiman. And division will follow. Ang tanan mahitungod kang Kristo. Iyang sakripisyo. Iyang pagtulunan. Kung mugawas na ta sa pagtulunan ni Kristo mga igsoon, we are at risk of destroying Christ's work. Delikado na ta ni ana. Maguba na to ang buluhaton ni Kristo. Kung moingon ta, na okay ra na. Okay ra, ang dili okay ni Kristo. No?
kung magawas na ta sa standard nga giset ni Kristo, we are at risk of destroying the work of Christ. Since ganina, naghisgot ta sa pag-build sa simbahan sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo nga abti kaayo ang matag usa kung naipahina abti kaayo, no? Dalaygon ang Dios ni anak mga igsoon. But dili physical nga building ang pasabot diri nga atong amumahon nga mainampingon. Dili physical building. Unsay giingon sa verse 9? For we are co-workers in God's service. You are God's field. God's building. You, kamo, tao. No? Kamo ang uma sa Ginoo. Kamo ang simbahan sa Ginoo. Ang atong gina-build up mga igsoon. Isang katawhan sa Ginoo. And we need to build the people with care. We need to build the people with care. We must build on the work of Christ, not destroy it. Kinahanglan nga atong i-expand, atong i-develop, ipalambo ang buluhaton ni Kristo, ang gimugna ni Kristo. Dili nato gubon. We can build it. We can build it up, mga igsoon, by our words and deeds. And we can also destroy it by our words and deeds. That's why we need to build the church with care, the people of God with care. Ingana ka seryoso ang buluhaton ni Kristo. No? Ingana ka serious. Mo na gusto sa verse 16 nga ipakita ka nato mga igsoon. Sige ingon sa verse 16. Wala pa kamo nasayod nga kamo templo sa Dios? O nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Kung adunay muguba sa templo sa Dios, siya gubon sa Dios. Kay ang templo sa Dios palaan, kana mao kamo. Ang templo sa Dios kana mao kamo. Diri naghisgot gihapon sa church as people, mga igsoon, katawhan. Mga tao nga gitapok sa Ginoo. Ikaw na og ako nga gitapok sa Ginoo diring dapita. The temple of God. Sa mahitabo sa tao nga moguba sa katawhan sa Ginoo. And this is a serious warning. This is a serious warning. Kung adunay moguba sa templo sa Dios, siya gubon sa Dios. He will surely face the serious consequence of it, mga igsoon. It's a very serious nga warning. We must build on the work of Christ, not destroy it. I've seen many church leaders, mga igsoon, nga ni-move away sa pagtulon-an ni Kristo. No? Napoy nag-share nako nga na mastor somewhere sa Luzon. Ingon siya nga wala na'y ganahan og panimba every Sunday sa ilang simbahan, sa ilang mother church. Kaya nga naman, sige lang silang ipadagan sa tubangan. Ipahalad sa Ginoo tanan nga naa kanila. Usa-usahay makauli nga walay sapatos. Kay ipadagan sa tubangan. Ug ipahatag ang tanan. Nga naa kanila. No? Sa ang effect, wala na ganahan nga mosimba. Ug siya nga nag-share nako ni separate siya sa ilahang mother church. O sa giingon sa verse 10. Sa giingon sa verse 10,
nga magmainampingon ta sa atong pagpamuhat diha sa simbahan. Let's build the church with care. How careful are we as we build Christ Church, Christ people, as we build on the work of Christ? How careful are we? Ingon dani sa verse 12. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. The quality of each person's work. What's the quality of our work as we build Christ Church, mga igsoon? As we build upon the work of Christ, how's the quality of our work, of our service? Are we using the first half, gold, silver, costly stones, or the second half, wood, hay, or straw? Kung atong tanawon diri, ang melting point sa gold is, based sa akong research, ang melting point, bot pasabot, ang punto, kundi ng gold malanay, dapat nasa ingani nga kainiton, 1,064 degrees Celsius. Grabe kinahanglan, ingana, nakalayo. Ingana, kainit, aron malanay ang gold. Ang silver, kinahanglan sa 961.8 degrees Celsius aron siya malanay. Ang gems or precious stones, mga mahalon nga bato, kinahanglan siya same sa gold og 1,064 degrees Celsius. Dili basta-basta masunog ning first half, mga igsoon, gold, silver, and gems. Dili basta-basta nga kalidad, nga quality nga gigamit sa pag-build sa church. Ug ang second half, wood, kahoy. Kinahanglan siya lang og 300 to 500 degrees Celsius aron siya masunog ug maugdaw. Ang hay, kinahanglan lang siya 150 to 200 degrees Celsius aron masunog ug maugdaw. Ug sa straw, 300 to 400 degrees Celsius. Ang sa ato ang mga igsoon, what can we give to build the Church of Christ? What quality of materials are we giving out for the church? Makastand ka na nga kalidad, mga igsoon, sa test of fire. Kung sunugon ka na nga kalidad sa pagpangalagad. Makastand ka na siya. Napa ba kayo mabilin? Let's reflect on that. No? What quality of material are you giving out for the church? Unsa gikahatag ni Kristo, mga igsoon, to found the church? Or mamugna kani nga simbahan, unsa ang gikahatag? Unsa gibuhat o gihatag ni Kristo or mamugna ang atong pagtuo? Or mamugna ang katawhan sa Ginoo? His life, His blood,
He gave everything. How about kita nga nagsunod ani nga buluhaton? Unsa ang atong maikahatag? Are we giving our best? The best we got? Hello? Okay pa ta? Amen? We have to be careful sa atong mga pulong, sa mga pulong mga igsoon nga mo gawas ngani sa atong mga ngabil. Pagtulunan man na, doktrina, mga butang nga angay na itong barugan sa simbahan. We need to be careful with that. Or bisan, unsa nga mga pulong nga mugawas diri ka nato. Ug mga actions nga makit-an diri ka nato. We need to be very careful with that. Our words and deeds. Aron ang church, ang katawhan ni Kristo, ma-build up, matubo, madasig, dili madaot, dili mapandol. Being careful does not only start mga igsoon when we stand in front of the people at the pulpit, no? As we give our words, dili diha mga igsoon nagsugod na dapat careful kayo ta. It doesn't only start on the field, but it already starts during our preparation pa lang. No? Atong preparation mga igsoon nagpakita na nagmainampingon ta. That's showing being careful. Before pa ta mitindog mga igsoon diha. Before pa ta musapak sa buluhaton. What are we doing? What are you giving? What preparation do you have? No? Are we reading the Bible? Hello? Are we meditating on God's Word? On God's wisdom? No? Para sa uban, they want to be more equipped mga igsoon. Mao ni eskwela sila to make sure na sakto ilang mga pagtulunan. No? To make sure nga wala mitipas o dili sila mutipas ang ilang mga pagtulunan diya ng Kristo. Muna ilang gibuhat because they want to be very careful. Nagmainampingon sila. Are we reflecting on our lives at the same time mga igsoon? Nagkapamalandong bata sa atong mga kinabuhi? No? Perhaps we are causing division. Basin. O gakos na ta, o division, gakos na tagkagubot, dili na makit-an ang pagtulunan ni Kristo sa atong mga kinabuhi. How careful are we as we build God's people? How careful are we? Hello? Okay ra ba? No? Sa verse 14, gingon siya na eh. If what has been built survives, the builder will receive a reward. Kung musugakod ko no, ang katong material nga atong gigamit mga igsoon, musugakod sa test of fire, sa pagsunog ni ini, we will receive a reward. Adunay eternal reward. Reward nga di madunot. Reward nga di bugbukon. Reward nga mulungtad. Dili lang 100 years, kundi hangtod sa kahangturan. Kana mga igsoon, nagdepende sa kalidad sa atong gigamit sa pag-build sa church ni Christ. If it is burned up,
giingon na rin, kung masunog ka na ng material, the builder will suffer loss. Ang builder, mga igsoon, ang nangalagad, ang namuhat, will suffer loss. Mahulog nga, walay kahimuan ang iyang pagpaningkamot. I hope, tinuod jud nga pagpaningkamot, no? Apan giingon dani, mahimong walay kahimuan, walay pulos. Kung ang iyahang materialis nga gigamit sa pag-build sa church masunog. But, grabe ang gracious Ginoo. Maskin pa maningana ang tao, no? Atong mga kauban sa simbahan, na kani nga materialis ilang gigamit sa pag-build sa church, nga masunog, apan salamat sa Ginoo. Gingon dani, yet they will be saved. Maluwas gihapon sila. No? Even though only as one escaping through the flames, bisan og sama lang sa nakaikyas sa kalayo, nakaikyas sa sunog. Naluwas gyapon, wa gyapon nasunog. Grabe ang grasya sa Ginoo, mga igsoon. But we are encouraged to build the church with care. Kaya nga naman, kung buto na nato mga igsoon, kung adunay, kung daghan ang mga tao, magrabe ang kalidad sa ilang pagserbisyo, ilang gikahatag diha sa buluhaton sa Ginoo. Kung daghan ang mga tao mga igsoon, ug naapoy uban, ang kalidad sa pagserbisyo ilang ginahatag, basta-basta lang, dali ra maugdaw, dili mahimong sayon para sa mga tao nga naghatag sa ilang best ang pagpangalagad. Usahay, dili mahimong kalipay, mahimong kaguol hinoon. Kay mo lagi, naay pipila, na dili nila, wag nila ginahatag ang ilang best to build the church. Wala sila nahimong magmainampingon. Busa usahay, ang buluhaton sa Ginoo, dili ing anak kapaspas. Because God used us, used His people, used their talents, their skills to cause the growth. No? Ginagamit sa Ginoo ang atong mga talentog skills aron nga i-cause ang growth. So we are encouraged mga igsoon by Paul. We are taught by Paul aning iyang letter that we have to build the church with care. Build on Christ's word. Build Christ Church with care. Ipalambo ang gisugdan nga trabaho ni Kristo, ipalambo ang gimugna ni Kristo. Amumaha ang simbahan ni Kristo uban sa pag-amping. Amumaha ang simbahan ni Kristo nga mainampingon. Dalaygon ng Dios mag-ampot ta. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong pulong nga imong gipahinumdum kanamo karon. Thank you Lord God for helping us understand Ginoo. Usa Lord, adunay panalangin nga among naangkon niini tungod sa imong tabang rapod o Dios. Usa Lord, walay lain nga among balikan sa pagpasalamat niining tanan, kundi ikaw lamang. Lord, help us nga kaning pulong nga imong gitanong kanamo karon motubo ni Ginoo, magtandog sa among mga kasing-kasing ug magtandog sa among mga kamot o Dios sa pagbuhat sa among best, paghatag sa among best sa dihang build me sa imong simbahan o Dios, sa imong katawhan Ginoo. Dalaygon ka sa tanang panahon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakpakan